Hindi nagustuhan ng mga kongresista ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pagdinig ng Kamara ngayong araw patungkol sa paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Tumanggag kasi siyang manumpa at may pasaring pa sa mga kongresista. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Dismayado ang ilang kongresista sa naging asal ni Vice President Sara Duterte nang siya'y humarap sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Binusisi sa pagdinig ang naging budget utilization ng Office of the Vice President sa mga nagdaang taon, kabilang na ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022, gayon din ang naging paggamit ng pondo ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, obligasyon ng lahat ng pampublikong opisyal na sagutin kung may mga isyong ibinabato sa kanila, kaya't nasasayangan siya sa pagkakataong ito. I wish to remind the committee, our esteemed colleagues, and the Filipino people of the constitutional mandate that public office is a public trust. When there is a question, we're bound to answer. We're bound to explain. As a matter of fact, no less than the Philippine Constitution provides, we are accountable to the Filipino people at all times. I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution, of politicizing and matters concerning politics. Ganyan din ang pananaw ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun. Paglilinaw pa ni Conghun, hindi nila inaatake ang Vice-Presidente. The purpose of this inquiry is not to attack anyone, but to shed light on matters that affect our nation's governance. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. Disappointed po tayo. Actually, kasabay ng hearing na ito sa Committee on Good Government ay ang plenary debate sa budget for 2025. We have afforded several opportunities for the OVP actually, hindi lang sa ating formal budget hearings, pero maging sa Committee on Good Government, Mr. Chair. So, I think again, we can let the Filipino people judge kung ano ba talaga ang performance ng mga niluklok nating mga opisyal sa pamahalaan. Nauna rito, simula pa lang ng talakayan, tumanggi na ang Vice-Presidente na manumpa na karaniwan ang ginagawa ng mga personalidad sa pagsimula ng pagdinig. Sa kanyang talumpati, may pasaring din si VP Sara sa Kamara na namumulitika lang umano kasabay ng pagtatanggol sa kanilang opisina. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. So you may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Kasunod niyan, nagpaalam si Duterte na aalis na siya sa pagdinig, bagay na pinayagan ng komite. Bagamat agad umalis sa pagdinig si Vice President Duterte, nagpatuloy naman ang talakayan kung saan tumugon ang Commission on Audit at Department of Budget and Management sa mga tanong ng mga kongresista, partikular na patungkol sa OVP budget utilization. Sa isang punto ng pagdinig, ilang mambabatas pa ang nagkainitan. Yan ay kasunod ng pagtatanggol ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa Vice-Presidente. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable asked the Marcoleta, questions. we I asked are the not questions. blaming You do not have the right to the- defend 1 minute, that. Chairman. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend.
Kasunod niyan, muntik ding magpang-abot sina Marcoleta at Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni VP Sara kung bakit ganoon ang inasal niya sa pagdinig. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Pagkatapos ng talakayan, nanindigan naman ang mga kongresista na ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Sa mga susunod na araw, inaasahang ipagpapatuloy ng komite ang kanilang mga pagdinig. Mel Alas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.